Ang kwento ay nagsisimula sa anime na Somali and the Forest Spirit. Ang mundo ay pinamumunuan ng mga espiritu, dwarf at lahat ng uri ng kakaibang nilalang. Ang mga tao ay inuusig, hanggang sa punto ng pagkalipot. Isang araw, nagkita ang isang golem at nag-iisang batang babae. Ito ay isang talaan ng mag-asawa, ang isa ay miyembro ng isang wasak na lahi, ang isa ay isang tagapagtanggol ng kagubatan. Sinasabi nito ang tungkol sa kanilang paglalakbay ng magkasama at ang relasyon sa pagitan ng mag-ama, ngunit ang golem ay mabubuhay lamang ng 1 taon o higit pa. Ang golem, isang sinaunang libot na tagapagtanggol ng kagubatan ay nakahanap ng isang batang babae habang nagpapatrolya. Ang batang babae na ito ay pinangalanang Somali at siya ay nakagapos sa tanikala. Nung nakita siya ng golem, natural lang na maraming tanong ang pumapasok sa ulo nito. Ginagawa ng golem ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng babae at hinahayaan ang babae na tawagin siyang ama. Sa gayon ay nagsisimula ang kanilang mga paglalakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pa upang malaman ang lahat tungkol sa sibilisasyon. Ito ay kung saan ang kwento ay nagdadala ng digmaan sa tanong, isa na halos ang pagkawala ng sangkatauhan. At sa kabila ng ilang mga tao na natitira, sila ay alinman sa mga alipin o itinuturing bilang mga alagang hayop lamang. Habang namimili isang araw, nagsimulang habulin ni Somali ang isang pusa, humiwalay sa golem at napunta sa isang dead-end na eskinita. Ang pusa ay naging isang halimaw at kinikilala si Somali bilang isang tao batay sa kanyang amoy. Ang mga bagay-bagay ay mukhang naging kakilakilabot ng biglaan. Ngunit pagkatapos ay nagpakita ang golem na tagapag-alaga at ang lahat ay naayos. Pinagalitan si Somali dahil sa pagkahiwalay sa kanyang ama, ngunit naiintindihan ng golem kung paanong ang mga bata ay hinihimok ng mga emosyon at pag-usisa ng mag-isa. Nagsimula silang maglakad ng magkahawak ang kamay patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Ngayon, ang dalawa ay nasa kalagitnaan ng pag-aalmusal. Hinahayaan ni Somali ang kanyang pag-uusisa na maulit muli at hinahabol ang ilang mga kuneho sa pagkakataong ito ay naglalakbay at nasugatan ang kanyang tuhod ng biglang isang dwarf oni na si Shizuno ang lumabas sa asul at nag-aalok na tulungan si Somali, at iniuwi ang dalawa. Di nagtagal, nakilala ng dalawa si Yabashita, at nang hilingin ng golem sa dwarf na ituro sa kanya ang mga paraan ng medikal na herbology, sumunod siya bilang kapalit ng kaunting golem armor na iyon na makakatulong sa kanyang pananaliksik. Samantala, tinitiyak ni Yabashita na abala si Somali sa ilang mga gawain habang inaalis ng golem ang kanyang baluti. Di nagtagal, pinagsisihan ni Shizuno ang paghingi sa golem ng ilang baluti, ngunit sinabi ng golem sa kanya na ang kanyang paghihirap ay katulad ni Somali noong sinaktan niya ang sarili niya kanina, isang bagay na hindi na gustong makita ng golem. Habang natutulog si Somali sa gabing iyon, sinabi ng golem sa dalawa kung paano sila naglalakbay at ang gusto lang niya ay mahanap ni Somali ang kanyang mga magulang. Ngunit wala na siyang masyadong oras dahil pagkatapos ng 1 taon o higit pa, permanente na siyang mawawala. Kinaumagahan, muling naglalakbay ang dalawa. Pagkatapos ng mga ilang araw ng paglalakbay, ang kanilang mga supply ay nagsisimulang maubos at kailangan nilang bisitahin ang isang nayon sa disyerto na tinatawag na lungsod ng Anthole. Kahit na nakabenta na ng ilang gamit para i-restock ang kanilang mga supply, kapos sa pera ang dalawa, at dahil doon, nagpa siya ang golem na magtrabaho bilang waiter sa kalapit na restaurant para makabawi sa kakulangan. Ang restaurant ay pinamamahalaan ng isang pamilya ng mga reindeer tulad ng Shergoris, at halos walang mga customer, ngunit ang ina ay may sakit at ang golem ay masayang pinalitan ang lugar ng ina, habang si Somali ay dumating upang kumuha ng ilaw kay Kikila, ang batang anak ng pamilya. Sa panahon ng trabaho, nalaman ng golem ang tungkol sa mga tao na nakatira sa kabilang panig ng disyerto, ngunit hindi agad nakapunta doon dahil sa kakulangan pa rin. Ang trabaho ay nagbubuwis at tumatagal ng halos lahat ng oras ng golem, at dahil doon, kahit na sa una ay nag-aatubili na gawin ito, hinahayaan niya si Somali na sumama kay Kikila habang ang dalawa ay nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa lahat ng uri ng mga bagay. Binanggit ni Somali kung paano siya natatakot na iwan siya ng golem sa sandaling matapos ang kanilang paglalakbay, kung saan dinala siya ni Kikila sa isang misteryosong kuwebo kung saan natutupad ang mga hiling. Ang dalawa ay naglalakad sa kuwebo at sa wakas ay nasa harapan nila ang mga bulaklak na nagmamarka sa lugar kung saan natutupad ang mga hiling. Ngunit sa halip na iyon, biglang nabuhay ang isang halimaw na kabute, at habang tumalon ito sa dalawa, lumitaw ang isang halimaw na parang lobo at tinatakot ang kabute.
Ngayon ang lobo ay lumiko patungo kay Somali at ipinakita ang kanyang sarili na si Mathrika, ang tagapag-alaga ng misteryosong kuwebo na ito at ang tagapagturo ni Kikila. Ang bulaklak ni Somali ay biglang nagsimulang mamatay at mawala ang ningning nito, marahil dahil sa hindi pagtanggap ng sapat na sustansya mula sa mga puno ng Tsuchiyami. Ang trio pagkatapos ay itinakda upang tumuklas ng mas malalim upang mahanap ang bulaklak na nagbibigay ng mga kahilingan. Sa wakas, nakarating ang tatlo sa core at natuklasan ang isang higanteng puno ng Tsuchiyami na napapalibutan ng maraming bulaklak. Sa sandaling pumili ng isang bulaklak si Somali, lumitaw ang isang hayop na butiki at pinuri ang katapangan at espiritu ni Somali. Ang tatlo ay nakabalik sa restaurant ngunit nakatanggap ng pansin mula sa golem si Somali para sa paggala sa mga lugar kung saan hindi siya dapat pumunta, at tumakbo si Somali sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Mathrika ang lahat sa golem at nung malapit ng maayos ang mga bagay, si Somali ay nagkasakit ng lagnat at huminto sa pagkain ng kahit ano. Ang golem ay talagang nag-aalala at nagmamadaling kumuha ng gamot na magpapaginhawa sa kanya. Nanlungo at nag-aalala na siya ang may pananagutan, ang golem ay tiniyak ni Koklia, ang ama ni Kikila habang tinuturuan niya ang golem ng isa o dalawang bagay tungkol sa pagiging magulang sa pangkalahatan. Kinabukasan, ang lahat ay mabuti at ang mga bagay ay bumalik sa dati, ngunit ang golem ay may mga kargada ng trabaho na naghihintay sa kanya dahil ginastos niya ang pera sa gamot ni Somali. Pagkatapos ay sinabi ni Mathrika sa golem na ang kanyang pangako na manatili kay Somali ay hindi matutupad, dahil iba ang katotohanan tungkol sa pababa ng buhay ng automat. Pagkatapos magtrabaho ng ilang araw, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at sa pagkakataong ito ay nakarating sa Winecup Village. Hindi sila nag-iisa doon, dahil si Usoy, isang harpy at si Haitura, isang falco, ay ilang manlalakbay na humarap sa katulad na mga pagsubok at pighati, nag-uusap sa isa't isa tungkol sa lahat. Nag-aalok ang duo ng tulong kay Somali at sa golem, isang bagay na madaling tinanggap ng dalawa. Gayunpaman, hindi alam ng golem at ni Somali na alam ni Usoy ang katotohanan na si Somali ay isang tao, at si Haitora, ay isang taong nakabalat kayo, ay unti-unting nagiging harpy. Nagpaplano si Usoy na gamitin si Somali sa ilang paraan upang gamutin ang pagbabago ng kanyang kapareha. Ang paglalakbay sa disyerto ay mahirap, na ang disyerto ay itinatapon ng halos lahat ng mayroon ang apat na manlalakbay. Ngunit kalaunan ay nakarating sila sa isang maliwanag na kuweba, isang lugar kung saan sila nagpasya na magpalipas ng gabi. Si Somali at Usoy ay pumunta upang maghanap ng tubig, habang si Haitora ay nagsasabi sa golem na siya ay isang tao at si Usoy ay dapat tumigil bago siya gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad. Habang hinahanap ng dalawa si Somali, sinabi ni Haitora sa golem na narinig nila na ang tanging lunas sa dugo ni Haitora ay dapat bago, malinis na dugo mula sa ibang tao. Sa kabilang panig, ang naipit na si Somali ay namamahala na makalaya mula kay Usoy, ngunit nahulog sa isang lawa. Kailangang iligtas siya ni Usoy at sabihin sa kanya ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Dumating si Haitora at ang golem sa pinangyarihan, at habang natutulog sila sa gabi, sinabi ni Haitora sa golem na mayroon silang pamilya sa isang maliit na bayan, ngunit sinalakay sila ng mga halimaw sa panahon ng digmaan. Habang tumatakbo sila, may nadatnan si Haitora na isang harpy, isang bagay na naging ina ni Usoy nang maglaon at agad siyang pinatay at dinala siya sa hideout ng pamilya upang kainin. Matapos gawin ito, ang kanyang pamilya ay naging mga harpies, pinatay sila kaagad pagkatapos. Ngunit hindi siya nakatagpo ng parehong kapalaran at naiwan sa isang deformed at polymorph na estado. Nang maglaon, nakilala niya si Usoy at habang nagkukwento sa golem, narinig ni Usoy ang pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, habang ang apat ay nasa daan, isang sun twister ang tinangay si Somali at Usoy. Maya-maya pa, isang halimaw ang nagsimulang habulin sila. Nakikita ito ni Haitora bilang isang perpektong pagkakataon upang makabawi sa kanyang sarili para sa kanyang ginawa sa nakaraan, ngunit sa halip ay iniligtas siya ni Usoy. Sinabi niya kay Haitora na narinig niya ang lahat at dapat siyang mabuhay kaysa mamatay para sa kanya. Ang golem ay nag-aalala tungkol sa kanyang nalalapit na katapusan. Ngunit sa pakikipag-usap tungkol kay Haitora, nalaman niya ang tungkol sa isang nayon sa kanluran ng disyerto kung saan makakakuha siya ng higit pang impormasyon. Nang sumunod na araw, sa wakas ay narating nilang apat ang dulo ng disyerto. Pinarkahan nito ang oras ng paghihiwalay ng grupo kasama sina Usoy at Haitora,
ang golem at si Somali na magkahiwalay na landas. Pagkatapos ng ilang paglalakbay dito at doon, sa wakas ay nakarating sila sa isang mahiwagang nayon kung saan tinatawag ng mga mangkukulam. Pumasok sila sa library at nagsimulang mag-research. Ang mga mangkukulam ay nag-aalok sa kanila ng tulong na sina Hazel at Praylin. Sa wakas ay nakatagpo sila ng isang aklat na tinatawag na The Chronicles of Horzo. Kasabay nito, si Somali ay biglang inatake ng isang halimaw ng libro na pinangalanang Peskefish. Nang matapos na nilang harapin ang mga halimaw, isang malaki ang lumitaw at tumalon sa libro mula kanina. Ang boss, si Peskefish, ay tapos na sa libro nang hindi nagtagal at lumingon kay Somali. Di nagtagal, ang golem ay tumalon upang matiyak na si Somali ay wala sa paraan ng pinsala. Ngunit ang halimaw ay malakas at ang golem ay nawalan ng kaunting mga baluti nito. Si Somali ay nag-aalala tungkol sa golem, ngunit sinabi ng golem na siya ang prioridad dito. Tinitingnan ng mga mangkukulam ang huling taong nagbasa ng librong nawasak at ito ay naging si Isolde Nebslov, ang punong librarian mula sa nakalipas na mga siglo. Nag-iba ang mga bagay. Si Praylin, isang bagong karakter ay nagbibigay sa golem ng mapa ng library. Gayunpaman, hindi gaanong naiintindihan ng dalawa dahil pinigilan sila ng mga halimaw ng seguridad na binansagan bilang mga nanghihimasok. Kaagad, tumakbo ang dalawa para dito at dumating sa gitna ng library kung saan naruroon ang punong librarian. Inihayag ni Isolde na sa katunayan siya ang sumulat ng librong pinag-uusapan dahil sa lahat ng uri ng pakikipagtagpo ng kanyang mga ninuno sa mga tao habang siya ay isang batang babae. Idinagdag niya na bilang isang bata, sina Theodora Nebslov ay napunta sa isang nayon dahil sa isang bagyo kung saan nakatira ang mga tao. Ang mga tao ay pinamamahalaan ng isang golem na nagngangalang Horzo. Agad na nagustuhan ni Theodora ang nayon, ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang isang inosenteng halimaw na pinatay ng mga kamay ng mga taong ito. Pagkatapos ay pinabayaan niya ang kanyang sarili upang iligtas ang isa pang taga-nayon, ginagawa ito at binansagan bilang isang kahinahinala, ang termino ng tao para sa isang halimaw. Pinaalis agad siya sa lugar. Tinapos lamang ang kwento sa pamamagitan ng pagbanggit tungkol sa mga tao na nabubuhay sa katapusan ng mundo. Sinabi rin niya na alam niya ang pagiging tao ni Somali at natutuwa siyang makilala ito sa mga sandali bago pumanaw. Habang papunta sa kanilang susunod na lugar, si Somali at ang golem ay sumilong sa isang malaking treehouse. Ang treehouse ay may iba't ibang sangkap sa pagluluto at dahil sila ay gutom, hiniling ni Somali sa golem na ipagluto siya ng pagkain, inilagay ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto at gumawa ng pancake para kay Somali, na nalaman niyang napakasarap. Ngunit bago niya ito matapos, sina Shizuno at Yabushida ay nandoon sa pintuan at humihingi ng kanlungan. Kinabukasan ang dalawang oni ay sumama kay Somali at sa golem at nakarating sa nagdaang lungsod na may niebe upang maghanap ng makakapag-alaga sa maluwag na ngipin ni Somali. Ang dentista ay isang lalaking mukhang daga na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Sohok at sinabi kay Shizuno ang lahat ng mayroon sa sining ng dentistry. Si Somali, bilang isang bata, ay natakot dito at tumakbo palayo sa isang eskinita, na naging dahilan upang mag-away ang mga ruffians sa isa't isa. Gayunpaman, sa panahon ng pag-aagawan, lumabas ang ngipin ni Somali at sa pagbalik kay Sohok, ang dentista ay tiniyak niya kay Somali at sa golem, na sinasabi sa kanila na ito ay isang gatas ng ngipin na babalik. Ngayon, naghahanap ng matutuluyan, isang innkeeper ang lumapit sa kanila at nag-alay ng pasasalamat sa pag-asikaso sa away kanina. Siya ay nag-aalok sa kanila ng isang lugar upang manatili bilang kapalit ng kabayanihang gawa. Gusto niya rin silang maging tagapagtanggol ng bayan. Nakatulog si Somali sa kanyang bagong kama at kinumpirma ni Shizuno na si Somali ay isang tao. Nalaman din niya ang sikreto tungkol sa golem. Kasabay nito, sinabi ng golem kay Shizuno kung paano sila unang nagkita ni Somali. Idinagdag pa na nagsimulang sundan siya ni Somali laban sa sarili niyang kagustuhan at sa paglipas ng panahon ay lumaki ang golem na kasama siya, tinitiyak na palagi niyang nakukuha ang pinakamahusay na maibibigay. Idinagdag din ng golem na pinangalanan niya si Somali dahil sa hayop na humantong sa kanya sa unang lugar. Malapit na ang katapusan ng golem at ipinakita niya kay Shizuno kung ano ang hitsura nito bilang mga tagapagtanggol ng bayan. Ngayon ang golem at si Yabushita ay patungo sa trabaho, habang si Shizuno ay nananatili upang alagaan si Somali. Sa susunod na 2 araw, pinag-isipang mabuti ni Somali ang isang regalo na ibibigay niya sa golem at kinuha niya ang pagminiting bilang ang perpektong regalo.
Ang isang innkeeper na nagngangalang Rosa ay ipinakilala, na tumutulong sa grupo sa pagkain at mga supply. Tinutulungan din niya si Somali sa paghahanda ng regalo para sa golem. Ang dalawa ay nagsimulang magtrabaho sa isang niniting na bracelet para sa golem. Sa gabi, tumakbo si Rosa sa trio at sinabi sa kanila na alam niya na tao si Somali. Ang grupo ay namimili ng lahat ng uri ng mga supply habang ginagawa ni Somali ang kanyang bracelet. Inihandog ni Somali ang regalo sa golem. Nang gabing iyon, kasama ang golem na darating na may parehong sorpresa, ang dalawa ay labis na nasisiyahan sa nakita nila. Naglalaro ang grupo sa nyebe bago biglang lumitaw ang isang hunting party, isang taong naghahanap ng ilang tao. Sumang-ayon si Yabashita na gambalain sila habang ang iba ay tumakbo para dito, na umaabot sa isang malapit na minahan. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang tulay na sira at kailangang huminto ng 1 minuto. Ang isa pang pangkat ng mga ngaso pagkatapos ay lumapit sa kanila. Ginagawa ng golem na gamitin ang huling paraan at maaaring dalhin ang dalawa habang tumalon pababa sa yungin. Tumakbo ang grupo patungo sa labasan nang lumitaw si Rosa at nabigong tulungan sila at ikinulong. Bago sila maghinala ng anuman, ipinaliwanag ni Rosa ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Dahil noong bata pa siya, ang kanyang nayon ay inuusig ng malapit na pamayanan ng mga tao. Pinipilit siyang magkaroon ng malaking sama ng loob sa mga tao. Lumapit ang mga ngaso, ngunit hindi sumusuko ang golem at tumayo para makipaglaban. Ngunit nakita niyang nahuhulog ang kanyang braso, isang malinaw na senyales na talagang naubos na niya ang labis na enerhiya. Pagkatapos maalis ni Somali, kumawala ang golem at nagiging isang mabangis na halimaw na nagulat sa lahat. Ginagawa nitong tumakas ang partido ng mga ngaso. Sa isang iglap, habang nag-aamok ang golem, hinaharangan ni Somali ang daanan at natauhan siya. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumalik ang lumang golem, humihingi ng paumanhin sa lahat tungkol sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Sa parehong gabi, ang golem at si Shizuno ay namasyal, kung saan sinabi niya sa Oni na maaaring wala na itong mahabang oras para sa kanya sa mundong ito. Kinabukasan, ang 4 sa kanila ay dumating sa bayan, kung saan ang taunang pagdiriwang ay kinuha sa lahat. Habang ang 3 ay may oras sa kanilang buhay, ang golem ay humiwalay sa kanila. Dahil sa tingin niya ay malapit nang matapos ang kanyang oras. Sa sandaling malaman ni Somali ang tungkol dito, nagmamadali siyang hanapin ang golem, at nakita niya itong nakaupo sa malapit na kagubatan. Ang golem ay nagsasabi tungkol sa kanyang sitwasyon, kung paano siya dapat lumayo, na ginagawa ang kanyang kamakailang pagsabog ang pinakadahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit si Somali ay walang pakialam dito. Gusto niyang makasama habang buhay ang golem, at sa wakas ay napagtanto at niyakap ng golem ang kanyang damdamin, nangako ang dalawa na mananatili sila sa isa't isa hanggang sa darating na kawalang hanggan. At dito na nagtatapos, maraming salamat sa paninindigan hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga videos tulad nito.